before we proceed, let's pause for a moment of prayer. Tayo po yung manalangin panandalian. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na muli po kami ay nakapagtipon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy ng pagbibigay mo sa amin, O Ama, ng kalakasan upang sa gayon ay patuloy po bawat isa sa paghanda nila sa darating na DOH examinations. Lord, we entrust everything to your loving care. We trust you, Lord, that you'll be the one to give us each and every one your understanding of concepts and ideas relative to the exams. Maraming salamat. Patuloy kami umaasa, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron lang tayo ng kunting balik-tanaw doon sa ating pong naging discussion. Let's remove this one muna. Okay, napag-usapan natin yung, well, of course, we first discussed about what microbiology is. And of course, patungkol din po sa pathology. Microbiology is simply the study of microorganisms. At yung mga microorganisms na yan ay yan na nahahati sa iba't ibang mga uri. Maya-maya pag-usapan natin yan ng panandalian. And then of course, we also have discussed what pathology is all about. Pag sinabi nating pathology, ito naman ay pag-aaral ng mga diseases, no, mga karamdaman at papaano ang kanyang preventive measures upang tayo ay bilang mga nagmamasahe, hindi po tayo magkakaroon po ng contamination. Now, bilang mga massage therapists, ang unang karaniwang tanong is bakit natin kailangang aralin yung mga bagay na to, no? Ba't kailangan natin aralin yung mga microorganismo, yung mga cycle of or process of infection, yung mga gano'n, no? And even the preventive mechanisms. Uh, Napakahalaga ito sapagkat sa ating pagmamasahe, whether we like it or not, nakaka-encounter tayo ng mga clients na without us knowing it, ay mga carriers. No? Na, di ba, natalakay natin yung katawagan. No? Pag sinabi nating carrier, posible yung tao na yon ay may dala-dala mga microorganisms that are times harmful and yet we do not know that they exist. No, hindi natin alam. And then it will be too late already. So too late the hero, ika nga, na alam na natin meron palang ganong klaseng mikrobyo at ayun, nakaka-apekto na po sa ating kalusugan at higit sa lahat, naka-apekto na rin sa ating mga mahal sa buhay. Now, in this slide, we could see here, may ano lang tayo, kunting reminder lang po, no, kunting paalaala lang po na natalakay na po natin pag sinabi nating bacteria, ito ay ano po, ito po ay either good or bad bacteria. Dali, nawawala yung aking yung pen. Okay. Yan. Good or bad bacteria, no? Pag sinabi nating good bacteria, ito ay ano po? Ito po ay nakakatulong sa ating pangangatawan. No, a good example for that is yung Lactobacilli shirota strain. Yan. Siguro alam naman po natin yung Yakult, no? Narinig natin yung Yakult na yan. Yan, this is a Japanese technology na kung saan ay ginamit po, kinulture po ng isa pong Japanese expert yung lactobacilli na yan at yun, ginamit niya po para ito ay pag nainom, tutulong po siya para sa ating digestive system. Okay? So ito po ay good bacteria ang gamit po niya, no, ni Shirota, no, ni Professor Shirota. Now, kung mayroong good bacteria, meron din bad bacteria. No? Pag sinabi nating bad bacteria, actually yung sinasabi nating Lactobacilli Shirota strain, Shirota, I'm sorry, not Shirota strain,
ito ay kapag ka nakakonfine lang po sa ating pong digestive system, ito po ay good nasa ano po siya, no, good bacteria po siya. However, the moment po na ito po ay na-displace, kunwari pumunta sa ating sa ating brain, sa utak po natin, the Lactobacilli cerotis strain becomes what? Pathogen, no? So naging pathogenic na po siya. Pag sinabi natin pathogenic, harmful, nakakasira na po sa ating katawan. Kaya yun po yung ano po niya, no? Pagka nasa isang habitat lang po siya, na confined po siya sa isang area, yung lactobacilli niyan, then we have no problem with that. But the moment it migrates to other areas, no, which seldom happens actually, hindi naman madalas nangyayari, ito ay nagiging pathogenic. Okay? So bacteria, as we have mentioned yesterday, ito po ay single cell, no? So ano po siya, no? Hindi po siya unlike sa iba pong uri po ng microorganism na multicellular, ito po ay single cell. At ang talagang pangontra po na ito, pag in case na naging ano na siya, naging pathogenic, is yung paggamit po natin ng antibiotics. Yun po yung piniprescribe ng ating mga doktor. Okay. So, dali ha. Medyo may humaharurot ng motor. Okay. So, the next thing here is virus. Ano naman yung virus? Okay? One thing that is characteristic of a virus is yung virus is essentially bad. Okay? Essentially bad bacteria, a bad organism po siya, no? So wala po tayong naririnig mula sa mga experts na nagsasabi na ang ating virus ay healthful. Okay? Mas often po talagang ano po siya, nakakapinsala po siya, no? It's a type of a parasite, and sabi nga rito kung ang bacteria po ay single cell at malilinggit na po 'yan, ibig sabihin po no, nakikita lang po natin sa pamamagitan po ng microscope. Ang virus naman po ay 100 times smaller, no? So talagang sobrang liit po ng virus na 'yan. Okay? Now, paano po siya nagagapi? No, paano po nakukontrol? Ano po ang ika nga ang virus na to. The only way we can contain kasi hindi po parang ano po sa aking pagkakalam hindi po natin kayang puksain po yung virus na yan. Subalit the only way we can overcome this the virus, no, is through what? Through a healthy organism or healthy bodily system, no? So yun lang po ang ano natin, yung resistance natin kapag ka na-increase natin yung ating resistance level against this virus, hindi po siya maging harmful na, no? Ibig sabihin po nun, kaya nang i-overwhelm ng ating uh, ang tawag nun, antibodies, no? Nalilimit na po yan. Kaya that is simply true with COVID-19, no? Kung maalala po ninyo, ang COVID-19, coronavirus 2019, ay hindi po talaga natin siya totally na-eliminate. What the only way that our body can survive yung ano natin, yung virus na ito sa pamamagitan po ng pag-strengthen ng ating immune system. Okay? So, pagka malakas yung immune system natin, humihina yung virus. Ganun po yan. Kaya mapapansin nyo sa nung time na kasagsagan po ng COVID-19, kapag ka na-diagnose po tayo, no, through the ang tawag niyan yung kaparaanan ng ating DOH, pag na-diagnose po tayo na may virus, 'di ba? Ang unang sinasabi sa atin, kailangan po nating ma-isolate, no? So yun po yung ano po niyan. Yun po yung pinakamabisang paraan po para ma-control po natin, para ma-contain po natin yung virus na yan. Okay? So, yun po. The next one here in our slide is yung fungi. Actually, magkapareho po yan sila ng algae, is yung ano po, na-define po natin yan as the smallest plant, no? Plant organism.
Okay, nawala pong chlorophyll. Ibig sabihin po no, isa po siyang maliit po na halaman, subalit hindi po siya nagkakaroon ng kulay na green sapagkat wala po siyang chlorophyll. Unlike po yung karaniwan po nating mga nakikitang mga halaman, because of chlorophyll, nagkakaroon po siya ng kulay. Okay? So yun fungi. Now, ano yung kanyang kaparaanan ng pag-reproduce? No? Paano po siya nare-replicate? Paano po siya dumadami? The only way to multiply, no? The only way na dumami po siya is sa pamamagitan po ng budding, no? Pagka kinamot natin, nahati po 'yan, yun po, nagre-replicate po siya. Ang tawag po diyan is asexual, no, reproduction. Ibig sabihin po nun, nagre-reproduce po siya without the use of other means. Okay, so yun po yung ating algae. And then of course yung protozoa, ano naman yung napag-aralan natin kahapon? Protozoa is unlike the bacteria, ito po ay multicellular. Ibig sabihin po noon is marami po siyang cells na involved, no? At sabi nga po rito, matatagpuan po natin sa kahit nasaan, no? Kahit nasaan sa environment na ating ginagalawan. Now, I'd like to just point out to you, mayroon po isang uri din po ng bacteria or ng microorganism na ang tawag po dyan ay archaea. No, yung kanyang classification is archaea at itong uri ng ano na to ng microorganism has survived in extreme environments. Ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, ito yung uri ng mga microorganism that has been there for many, 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 many years. No? Ang tagal na po niyan andun po siya nakapag-survive, no? Kaya ang term po niya is archaea, no? Archaea or archaic, no? I- Ibig sabihin po noon archaeology, no? Ibig sabihin ang tagal-tagal yan, no? Okay? So, yung po ang ano po, yun po yung archaea na po. Don't worry, I doubt kung lalabas ito sa exam ng DOH, no? Pero what is missing here is yung discussion natin about the parasite, no? Parasite, no? Pag sinabi natin parasite, ito ay dependent, no? Dependent po siya sa host. And I'd like to just for you to just be refreshed that there are two types of parasite, no? Ano po yung dalawang uri po ng parasite? Ito po ay ang obligate tsaka ang facultative. Facultative o facultative. Yeah. I don't know kung anong pinakatamang pronunciation. Anyway, so yung dalawang uri na to, ng parasite na to, na makikita natin sa manual is, pag sinabi nating facultative or facultative, ito ay uri ng parasite, no? Kasi pag parasitic, di ba, para siyang leech, lintayan, na nabubuhay siya sa pamamagitan ng pagdikit niya doon sa ibang may buhay sa buhay na may buhay. Pagka once na na-detach po yung facultative na ano na yan, na parasite, what happens is it can survive on its own. No? So yan po ang facultative. However, on the other hand, meron po tayong tinatawag na obligate. No? Pag sinabing obligate, ito naman ay isang klase ng parasite na habang nabubuhay nakadikit po siya doon sa kanya pong host, no? Sa kanya pong sa isang living organism, but the moment it is being detached, no, from that living organism, or the moment that living organism dies, what happens to the parasite? No? Yung parasite, yung obligate parasite na yan also die with the host. No? So, for example, yung ano po, yung COVID-19, it's an example of a parasitic na microorganism. Kasi pag namatay po yung host ng COVID virus na yan, antimano namamatay din po yung COVID virus. Okay? Yung coronavirus 2019. So yun po yung dalawang titingnan po natin when it comes to the issue on the parasites, no? So, ayun po. Ngayon, tuloy po tayo sa ating pong discussion. Today, we will be tackling on and about the chain of infection. Kanina po, I regret to inform the other class kanina, hindi ko po mabuksan po yung account ng ano natin. We'll take a look, no?
kung mabubuksan uli natin si Mentimeter kasi nagluluko po kanina yung Mentimeter. Yan. Okay. Yeah, I hope it gets steady. Ayan po, no? The infection process, no? Ito po yung kanina kahapon na talakay na po natin yung ano ang definition ng mga katawagan, and then we also have discussed kanina na review natin yung mga iba't ibang mga microorganisms, at ngayon naman po bilang mga massage therapist mahalaga maunawaan natin yung tinatawag ika nga na infection process. Okay? So ito po yung chain of infection na kinakailangan nating maunawaan. Now, ano po ang infection process? Ang infection process is a series of steps that occur when a pathogen such as a bacteria invade and multiply, no? And multiply, dumadami po siya within a host organism and causing what? Causing an infection. So nagko-cause na siya ng pagkaroon ng karamdaman, no? Infection and then karamdaman doon sa particular victim. Okay? So in this image, we can see here, ang una makikita natin ay ang salitang infectious agent. Okay? So ano po ang infectious agent? An infectious agent is any organism that is capable of causing an infection in a host organism. Okay? So, question, yung bang good bacteria, yung bang Lactobacillus strain is an infectious agent? Ano yung sagot po natin po dyan? Depende, no? Depende. Kapag ang Lactobacillus cerotis strain is contained sa digestive tract, no, sa digestive system, hindi po siya magiging pathogenic. Ibig sabihin po noon, hindi po siya makakasira sa ating katawan. The only time that Lactobacillus cerotis strain becomes pathogenic, pag sinabi nating pathogenic, naging harmful, the moment it leaves its habitat, no, kung saan po siya karaniwang naninirahan. And the karaniwang paninirahan po ng Lactobacillus cerotis strain ay ang ating pong digestive system. Okay? Kaya pagka nag-migrate po yan, halimbawa pumunta po sa utak ng tao, then that becomes pathogenic, no? Kasi kakainin niya na po yung mga cells na nasa ating utak. Okay? So 'yan po ang mangyayari po diyan. Okay, so ang halimbawa po ng infectious agents are the following. You have bacteria, viruses, fungi, protozoa, and parasites. Ayan po. So the next one here in the infectious process is the reservoir. Okay. Ano po ang reservoir? The reservoir is the place where an infectious agent lives, thrives, and reproduces or simply exists, no? While waiting for an opportunity to infect another organism. So ito po yung ano po niyan, no? Imbakan po. Diyan po namamalagi po yung mga infectious agents, no? Infectious agents. Pagka, yan, tulad ng sinabi natin, pag na-contain lang sa isang area, then well and good. Kaya lang po, tulad sinabi po rito, nag-aantay lang po yan ng opportunity. Nag-aantay lang po yan ng portal of exit, no? Wherein saan siya, well, of course, mamaya makita na portal of entry, saan siya pwedeng pumasok, or portal of entry, exit, kung saan naman po siya pwedeng lumabas to infect another organism. Yan. The next one is the portal of exit or the port of exit. Ang sabi dito, this is the pathogen's exit route. Yeah, exit route, no, kung saan ay lumalabas po siya mula sa kanyang reservoir, no, mula sa kanyang imbakan, no. So pathogens leaves human beings through blood and various body secretions. So pwede po sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan po ng semen, no, na ilalabas po ng ating reproductive system, or even vaginal secretions. So, pangapat is yung, sandali, mukhang mali na to. Ito na po ay nasa mode of transmission, no? So, I think something is missing here. Ano po yung mode of transmission? The mode of transmission is the means taken by infectious agent to move
from one host to another. No, so ibig sabihin, ang isang infectious agent na no, nananatili sa isang lugar na kung saan siya ay nagre-replicate, nasaan siya dumadami, no, saan siya namamalagi at nagkakaroon siya ng tsansang mag-contaminate ng iba sa pamamagitan ng sumusunod, no? And number one here, we can see is through direct skin to skin contact. No? So ang halimbawa po niyan is yung pagkakamay ng individual, no? Kaya maalala niyo nung panahon ng COVID-19, siko po yung ginagamit instead of handshake, no? Siko po yung pinang handshake. Why? Kasi posible pong magkaroon ng contamination through the use of hands. Okay, so another example is yung pagbebeso-beso, no? Ayun, yung mga taong mahilig magbeso-beso like yung mga celebrities, di ba? Pagka nagkakitaan po sila, talagang beso-beso nun. So that's another way or another means para magkaroon po ng transmission. Okay? So the next one is through respiratory droplets. Ano po yung respiratory droplets, no? Ang ibig sabihin po noon ay secretions. Ibig sabihin po noon yung mga fluid na ilalabas sa sistema from the respiratory tract of an infected person and spread through sneezing, no? Yung pagbabahing, no? Yung ganon. At yung droplets na yan yung dahilan kung bakit pagka ang tao po ay nagkaroon po ng kunwari contact doon sa droplet na yan, no? Halimbawa, yung sneezing na yan ay na contaminate po yung doorknob, hinawakan po nung isang individual na healthy, antimano yun po isang paraan para siya ay magkaroon po ng contamination. The next one is airborne transmission. Ano po yung airborne transmission? Ito po ay isang common means, no, ng pagsalin po ng mga pathogens na yan, ng mga harmful microorganisms sa pamamagitan po ng suspension niya sa hangin, no? Pagka ang isang tao ay inubo, no, pag isang tao ay may flu, no, at siya ay nabahing at siya ay nagkaroon ng pag-ubo, yan ganon at lumabas sa kanyang bibig, no, yung ano na yan, yung pathogen na yan. At normally po kasi na malilinggit po yan, wala po siyang hindi po siya napupul ng gravity. Nakalutang lang po siya o nakasuspend lang po siya sa ere or kasama din po niya yung mga dust particles. Pag nalanghap po yung microorganism na ito, dito po ay nagkakaroon po muli ng transmission. Okay? Ang sumunod naman na paraan ng pag-transmit ng ng pathogen ay sa pamamagitan ng blood transmission. Ano naman po ang blood transmission? So kanina airborne, ito naman sa dugo, no? Yung pagsasalin po ng harmful microorganism from one person to the other through blood transmission. So for example, yung panganganak, no, kasi yung isang ina pagka nanganak siya, yun na isasalin niya sa kanyang sanggol yung kanyang yung kung mayroon man siyang mga microbial na bitbit, no, sa kanyang katawan. And another example is yung like yung mosquito, yung mga lamok na yan, no? Siya ay nagsasak, no? Sinisip-sip niya po yung dugo ng isang individual and that individual happens to be infected. The moment it starts sucking another person or another individual, then there goes the transmission. Okay? But it happens through the blood, no? Sa pamamagitan po ng dugo na nasipsip po ng ano ng ng lamok for a while. Okay, moving forward. Ang sumunod naman ay sa pamamagitan ng, guess what? Sexually transmitted diseases. Huh? Pathogens in body secretions or lesions near the sex organs are transferred during sexual contact. No, maaari siyang vaginal through sexual penetration or pwede din pong oral, no? Oral o alam naman po siguro natin po yan, and then anal. Okay? So, yan po yung paraan, no? Yung whatever fluid na napuproduce ng ating reproductive system during a sexual encounter, yan po ay isang paraan, no? Yan po isang paraan. Kaya yung transmission po ng HIV/AIDS
which normally happens between male to male individuals, ayun po, no, yun po yung isang paraan ng pagsasalin po ng infectious agent. Okay? So, yeah, breaks in the skin or mucous membranes to enhance transmission. So yun po yun sa pamamagitan po ng breakage, no, sa pamamagitan po ng mga secretions na to, no, na nagkakaroon po siya ng transmission. The next one is the fecal-oral transmission. Ano po yung fecal-oral transmission? Ang fecal-oral transmission ay patungkol po ito sa dumi ng tao na maaaring nag-contaminate sa pagkain. Maaaring nag-contaminate po sa tubig na ating iniinom, no? Ang other materials pamamagitan po ng sigarilyo, straws and other wares. That goes into the mouth, no? So yung pumapasok sa ating bibig. Okay? So, yan, tulad sinabi natin kanina, pwede po sa pamamagitan po ng dumi ng tao or sa pamamagitan po ng paggamit, no, ng mga object, ng mga items na contaminated, and then ito ay nailagay po sa bibig ng isang victim. Okay? So, ayan. And of course, yan. Yun po yung paraan po ng transmission na hindi lang po na ano po yung heading po niyan. So the next one here, so ulitin po natin yung transmission through skin to skin, respiratory droplets, and then you have the airborne transmission, blood transmission, sexual or sexually transmitted diseases, fecal oral transmission. Yan po ang tinatawag na mode of transmission. Paraan po ng pagsasalin, paraan po ng paglilipat ng isang pathogen mula sa isa infected individual towards another person that is being contaminated. Okay? So ang panlima ng ng chain of infection, no, ng process of infection ay yung tinatawag na port of entry. Ano po yung port of entry? The port of entry is the route by which a pathogen enters the body of the new host. So, yung host na ito ay malamang sa malamang healthy, wala po siyang karamdaman, ibang karamdaman, no? And then because of the mucous membranes, because of the broken skin and the blood, no, transmission, ang isang host ay nagkaroon na siya o ang isang host ay nagiging naging paraan na po siya kung saan ay magkakaroon po ng entry ang pathogen dito sa bagong individual. Okay? So ito po yung port of entry na sinasabi natin. Okay. So kaya yung example natin kanina, yung mucous membrane contact, no, infectious materials may be inhaled into the lungs, no. Yung droplet kanina, no, nakita natin yung droplet na transmission kanina o respiratory droplet, yun po pumapasok po sa lungs. Yun po ang kanyang port of entry. Yung port of entry is yung kanyang ilong and then of course the lungs, no. Kasi diyan po pumapasok na nai-inhale, no, na hihinga na hangin na mayroong na contaminated. Okay? So, ang ang paraan po ng pagpasok ay maaring sa ingestion. Okay? Pag sinabi natin ingestion, if you still remember our discussion on the digestive system, di ba? Meron po tayong pag sinabing ingest, nginungo yung pagkain, no, through the mouth. And then pagka contaminated po yung pagkain na yon, the liquid, the water, or even yung sigarilyo na share po ng sigarilyo and then yung user po noon ay infected, then that is a port of entry, no? That becomes a port of entry. Okay? So, breaking the skin, yun, yung sulat sinabi natin, pagka mayroon siyang yung nakagat ng lamok, yung isang individual infected, lumipat siya sa kabila naman po na hindi infected, then the other person becomes the infected person as well. Okay? So, ayun po ang port of entry. Now, ang sumunod naman ay, ayan, lipat ko lang to. Medyo nagugulo ng konti. Ay ang sa ating chain of infection ay yung tinatawag natin na susceptible host. Okay. Ano po ang ibig sabihin ng susceptible host? Ibig sabihin po nun, isang individual na
maring ano, hindi niya alam yon, wala siyang kamalay-malay, pero nagiging ano siya, naging prone siya sa infection. Ano po yung paraan po? Ano pong dahilan ng pagkakaroon ng infection? There are many factors to be considered, no? Kasi po, sabi nga po dito, hindi lahat ng tao ay pwedeng susceptible host to a particular pathogen. Why is that? Because there are times na ang isang individual ay ang kanyang defense mechanism sa katawan ay malusog. Kaya hindi po siya basa-basa pong nagagapi ng mga pathogens, no, ng mga harmful microorganisms, no? Kaya yun po, madalas nating maririnig sa ating mga health experts, maririnig sa mga doktor, laging sinasabi po nila na kailangan po mag-maintain tayo ng healthy lifestyle. Kailangan po kumain ng sapat na pagkain, kailangan po iwasan po natin yung mga junk foods na yan, matulog ng sapat sa oras, uminom ng sapat na dami ng tubig, mag-exercise madalas, yung gano'n, no? So things like those, no? Ibig sabihin po noon, para makapag-build tayo ng strong defense mechanism. Okay? Now, what are the factors that probably could affect a susceptible host? No? Ibig sabihin po, yung individual na pwede po maging biktima po ng infection. So meron po mga sumusunod. Number one is the age. As a person gets older, the defense mechanism naturally becomes what? Becomes becomes ano yun, weaker, no? Humihina kasi yung kanyang physical makeup is humihina yung sistema ng pangangatawan, no? So that's one factor. Another factor is genetics. Pag sinabi natin genetics, nandun sa sistema nung genes na nakuha mula sa kanyang kanunuan, no? May mga tao kasi na for example, may mga tao na prone ang kanyang lineage sa polio, no? Ganun po 'yan, kaya salin-salin-salin na po 'yan sa pamilya, no? Nagkakaroon po ng ganun pagka yung ano na 'yan, yung microorganism na yan pumasok sa katawan ng tao because of the genetic ano 'yan, makeup na sinasabi, talagang prone 'yan na madaling magkakasakit, madaling mahawaan po ng polio. Okay? So, nutritional status, ibig sabihin po noon, depende. Depende po sa pagkain na kinakain. Pag ang pagkain na kinakain ay pawang matataba, maaalat, matatamis, yung gano'n, no? So, ibig sabihin po noon, hindi po health conscious yung tao na yan, kaya yun po, hihina po siya, hihinang resistensya po niya at posible po siyang madapuan po ng sakit, no? Another example is personal hygiene, yung kanyang pag-aalaga ng sarili, yung ganon. May mga siguro alam naman po natin, may mga kilala tayo minsan na mga tao na talagang walang kahilig-hilig maligo, yung ganon, no? May tubig naman, may sabon naman, no? Mga ganun, no? So, walang ino-observe na personal hygiene, no? Walang paglilinis ng katawan. Kaya po 'yun po, prone po 'yan sa ano po, sa infection, no? Prone po 'yan sa pagkakaroon po ng karamdaman. And of course, whether we like it or not, yung stress level na ano ng isang individual, no, ng kanyang ginagalawan. Kasi po pagka daming stress na dinadaanan ng individual at wala po siyang ano stress mechanism na ina-adapt, then pwede din po yan manghina yung kanyang resistensya, magkasakit po siya hanggang sa pagdating ng araw ayun na po, no, affected na po yung kanyang overall na kalusugan. Okay? Kaya I don't know if you're familiar doon sa, 'di ba, yung nag-viral na teacher. Siguro narinig niyo naman 'yon, 'di ba? Richard, narinig nyo naman siguro yun, napanood nyo naman yun, ano? Na yung isang teacher na talagang pinagalitan niya yung mga estudyante niya, no? Talagang, ano? And, ayun, nakarating yun sa pamunuan ng DepEd kay Sarah. Okay? Pero yun nga po, stress, ano yun, yung stress level ng teacher talagang napakataas na, no? At naunawaan po ng kagawaran ng pangkalusugan ng edukasyon na ano po yan, no? Endemic po yan sa mga teacher na minsan wala po silang coping mechanism. No? Hindi po nila alam paano mag-manage po ng mga stress na ganun. Mantakin mo, buong araw po, buong linggo po yan, no? Mag-isa ka lang at ang kalaban, ang kaharap mo ay mga
napakadaming estudyante at yung estudyante may kanya-kanya mga dalahin sa buhay po yan, mga problema sa buhay at minsan na ano nila na i-release nila sa kanilang classroom at towards their teacher, no? Kaya yun po, bumagsak po kung ang teacher na yan ay nagkataon na mayroong lumapit sa kanya na infected individual, madali po siyang magapi. Why? Kasi humihina yung kanyang resistance level. No? Kaya yun po ang dahilan kaya laging sinasabi sa atin na live a healthy life, no? Observe a healthy lifestyle. Okay? So, ayun po tulad ng binabanggit po natin ay mga ika nga ito po yung ika nga mga susceptible na host, no? Pag sinabing susceptible muli, ito yung individual na posible siyang makontaminate at posible po siyang maapektuhan at posible po siyang magkaroon po ng infection. Okay. So there you are. We're done with our discussion on the chain of infection. Ayan po, tanda lang po natin po yung chain of infection. And now, for at this time, let's check. Ang ating pong oras is 2:13, so we still have time to discuss on the signs and symptoms of inflammation. Okay? So there you are. Mayroon pong chain of infection, mayroon pong mula dun sa infectious agent, mayroon po sang reservoir, portal of entry, portal of exit, blah blah blah, hanggang sa yon nga, no, susceptible host. Now, ang sumunod naman po diyan, once a person is being contaminated, no, once a person is being infected, ano po ang nangyayari? Nagre-react po ang katawan ng tao. Ulitin ko po, no? Kapag ang individual ay nagkaroon po ng contamination, pumasok po yung mga harmful microorganisms o yung mga pathogen na yan, nagkakaroon po ng reaksyon doon sa host na individual. Okay? So ano po yung kanyang paraan, no? Ano po yung defense mechanism? Ano po yung indicator, no? Paano natin malalaman na talagang talamak na yung mikrobyo na pumasok, no? So ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng sumusunod. Okay? So ayan po, no? Ito po yung classic signs and symptoms of inflammation na sinasabi. And I think you have to note this, no, kasi through the years, alam ko paulit-ulit pong lumalabas to, no. Sa akin po ang tawag ko yung 3-star. Lumalabas po lagi itong classic signs and symptoms of inflammation. Okay, number 1 is heat, no? Init. Pagka merong init, yun, medyo ano na yan, no? Isa pong indicator ng inflammation. Ang sumunod naman is loss of function or function lesa. Pag sinabing function o lesa o loss of function or function of lesa, function lesa is mail off. Function lesa, that means yun na, hindi magalaw yung isang bahagi ng katawan. Okay, so that's another sign. Another sign is pain. Okay? Pain or dolor. Ayan, pananakit, no? Pananakit yung pagka may naramdaman na na hindi komportable na sa isang sa kamay, yung may pananakit sa kamay, then that is already a sign that something is wrong. And then another indicator is yung pamumula, no, sa superficial skin layer of the skin, may pamumula, ito yung tinatawag na rubor, then another indicator po 'yan, no? At ang panghuli, the last but not the least, ika nga yung pamamaga or swelling. Okay? So, ayan po. Tandaan lang po lagi natin yung lima na yan ha. Heat, head, heat or calor, loss of function or function lesa, then pain or dolor, redness or rubor, and then swelling or tumor. Tumor. Yan. Okay? So yan pong lima ang ating pong laging tandaan when it comes to signs and symptoms of inflammation. Kaya, ayun po, kapag ka nagmamasahe kayo, once na nagmanifest any of these five, no, na mga conditions, then madali nyo na madali nyo na ma-deduce, madali nyo na ma-analyze na something is wrong with this client, no? Probably mayroon na siyang mga karamdaman. Okay? Kaya yun lang sinasabi ko lagi kapag kayo nagmamasahe bilang spa operator, maganda po yung meron kayong pinapipirma sa client ninyo na parang waiver, no? Na once may hindi sila dineclare na sitwasyon o karamdaman and then nagpamasahe po sila at lumala yung situation, at kayo po yung natitirang o kayo po yung nag-iisang license sa spa ninyo o being the spa owner, kayo po yung license,
protected po kayo, no? Kasi may pinirma na po silang waiver. Wherever pagka wala pong ganon, may nangyari, madali kang habulin, no? Madali kang ano kasi in-expect ng ating ng ating mga client na we know better than them. We know better than anyone else because we are the ones who is being licensed by the Department of Health. Ayan po. Okay? So what else do we have here? Ayan, no? So I think that is all for today. Yan na lang po yung ating kasi alanganin na po tayo kung pag-uusapan na natin the next discussion that we will be having for the next few days ay yung tinatawag nating pathology of systems relevant to the practice of massage. Okay? So magsisimula na yan tayo by Monday, no? So at least medyo mabilis naman po tayo. Now, ano po yung paunaan ko na lang po kayo, ano po yung dali, medyo nawala. Ayan. Kinabahan ako, biglang nawala yung slide. Ano po yung pathological conditions? Ano po yung mga systems of ang tawag na systems of pathology or pathological conditions, ibig sabihin nun, sa iba't ibang sistema ng ating katawan, ano po yung mga conditions, ano po yung karamdaman na pwede nating ma-encounter at ano naman po yung nire-recommend ng DOH when it comes to massage. No? So, diyan na po papasok kung yung isang condition na yan. For example, we have here about fractures, no? Yung bali sa buto, kasama po yan sa musculoskeletal system. Kapag may bali sa buto, ano po yan? Pwede po ba siyang masahiin o hindi masahiin? Is it indicated or contraindicated? Things like those. Okay? So, yun po yung maging talakayin natin for the next few days. No? Doon po nakafocus po yan. Isa-isahin po natin and I hope you won't mind. Medyo technical terms po yung ma-encounter po natin kasi mahirap po siya i-translate po sa Tagalog. Yung iba po mga terms na nandito. But just the same, we want you to have a bird's eye view. We want you to have a working knowledge when it comes to these conditions that you might encounter. And then ano po ang rekomendasyon ng kagawaran ng pangkalusugan regarding this condition, whether or not kailangan imasahe o hindi imasahe yung ating client. Okay? So I think dito po magtatapos po yung ating presentation for today. I don't know if you have other clarification or meron ba kayong questions? Do you have anything to ask? Uh, yeah, Richard, okay na tayo? Okay, so maraming salamat. I think very good, baby, unless you have anything to say. Thank you po. Okay, salamat Richard. Kung wala naman po, no, tuloy na po tayo. We have to end our session for today. Panoorin nyo na lang para sa iba hindi makapanood ng ano. We will try to edit this video, probably yung nangyari kanina. Pero medyo magulo yung klase ko kanina eh. Hindi ko nakita yung slide natin kasi, no. So anyway, we'll just take a look kung which one is better with regards to our discussion for today patungkol po sa microbiology and Thank pathology. you. Ano yon, Chard? Ay, thank you, sir. Sir. Okay. Okay na. Okay. Sige po. So maraming salamat and see you on Monday. Tuloy po sa inyong pag-aaral. And reminder to those who were not able to pass your graded evaluation sa unit test natin on anatomy physiology. Like what I've said, meron tayong post sa ating group chat. Tingnan niyo po yung aking pong instruction na naroon and try to observe accordingly. No? Pero kung okay naman po, kahit na hindi naman po kayo mataas yung score. By the way, I would like to congratulate some of you who made it well, no, in spite of the challenges sa inyong sa inyong alam ko busy schedule nyo po, talagang nag-aaral po kayo at hindi nyo po pinagbabaliwala, no, pinagsasawalang ang tawag nun. Pinagsasantabi, ano ba yun? Binibigyan po ninyo ng panahon yung pag-aaral at paghahanda, no? Sa inyo pong darating examination, then I appreciate that very much, no? So, ayun po. And I hope na maayos ko na po yung schedule
I let baby know kung kailan po ang schedule ko. I'll be in Manila, and then ano na lang po yung venue kung saan po tayo magkakandak. Probably that will be a 3-day evaluation na oral practical na gagawin po natin. Samahan ko na rin po ng a little discussion on yung what we call as parang final coaching natin, no, for the exam sa DOH na gaganapin natin diyan sa inyong area, no. So I leave it up to baby na mag ano ng venue kung saan po tayo magmi-meet up. And that will be in the morning from 9 o'clock to 12 o'clock perhaps. And then pagka once na na-complete na natin, then I think we're good, no? Para sa inyong ano, if you pass, of course, the oral practical examination na gagawin po natin. Okay, so kung wala nang tanong, if in case lang you might have other questions, PM niyo po ako. And I will try my very best to answer your questions or clarifications later on. Okay, so kung wala na pong tanong, Richard, thank you so much for being around, and for the others, si Tere, si Sol, si Baby, ayan po, and si Perlin. See you on Monday. God bless. Arigato. Po. Bye. Thank you.